So ito na yung final sermon natin sa Book of Jonah. Let's have a review mula chapter 1 hanggang chapter 4 ng Book of Jonah. Nagsimula yung Book of Jonah sa salita ng Panginoon. Sabi mismo ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh, preach against their sins. Yun mismo yung pinapasabi ng Panginoon. Mangaral ka laban sa kasalanan nila. Preach. Tumakbo si Jonah, ayaw niya. Alam natin sa chapter 4 kung bakit ayaw niya. Kasi yung Jonah yung Nineveh ay evil city. Kalaban nito ng bayan ng Israel. Ayaw niyang masave, ayaw niyang hindi mawasak yung Nineveh. And then pumunta siya sa Tarshish, sumakay siya sa barko, malaking bangka, tinapon siya ng mga tripulante kasi nagpadala yung Diyos ng malakas na hangin. Kinain si Jonah ng malaking isda sa dulo ng chapter 1. At sa chapter 2, buong chapter 2, yun ay prayer ni Jonah. Nanalangin si Jonah sa loob ng tiyan ng malaking isda. When his life was ebbing away, he remembered the Lord. Alala niya yung Panginoon. At sinagot ng Panginoon yung prayer niya. Nung sinagot ng Panginoon yung prayer niya, sa chapter 2, verse 10, niluwa siya ng malaking isda. No? It signifies the death and the resurrection of Christ. Yung nasa loob si Jonah ng malaking isda, death ni Christ. Niluwa si Jonah ng malaking isda, niluwa si Christ ng lupa, resurrection. Ito sa chapter 3, dito na bumalik si Jonah doon sa original na utos sa kanya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, again, preach against the sins of Nineveh. At sa panahong to, sumunod na si Jonah. Nag-preach siya sa Nineveh for 40 days. Yet 40 days, this city will be destroyed. No? Interestingly, nagkaroon ng revival. Pag-preach ni Jonah, nagsisi, naniwala sa Diyos yung buong Nineveh from the least to the greatest. To the point na yung hari mismo, sumulat siya ng batas para yung buong Nineveh ay mag-repent. At ang best na ginawa nila, nag-repent sila, they put on sackcloth, they sat on ashes, to the point na ang pinaka-hope nila ay, who knows, maybe God will relent. Baka, sana, hindi tayo wasakin ng Diyos. No? Yun yung pinaka-best hope ng Nineveh. But nakita natin sa dulo ng chapter 3, God relented. Tumigil talaga yung Diyos sa pagwasak sa kanila. At yun yung naging response si Jonah sa chapter 4 verse 1, dito sa preaching natin last Sunday, na-display si Jonah. Disappointed siya na hindi namatay at hindi nawasak yung Nineveh. At nakita natin dito yung side ni Jonah na pagiging magagalitin. Nakita natin yung side ni Jonah na punong-puno ng galit. Na-contrast dito kung gaano ka rahan, ka gentle, ka slow to anger yung Panginoon kay Jonah. No? Kaya yung tinanong ng Panginoon si Jonah sa chapter 4 verse 4 na, do you do well to be angry? Tama bang magalit ka, Jonah? No? Wala pang sagot si Jonah noong una. But now we come to our passage. Nandito na tayo sa verse 5 hanggang verse 11. Ito na yung pinakadulo ng Book of Jonah. Pagkatapos siyang sabihin ng Panginoon, tama bang magalit ka? Si Jonah umalis sa Nineveh at nagstay siya doon. Gumawa siya ng booth, gumawa siya ng parang silong. Imagine niyo yung kahoy lang yan, gumawa siya ng kahoy na silungan. Tapos tinitignan niya yung city of Nineveh. Ang sinabi sa verse 5, umupo siya doon para makita niya. Baka magbago tong mga to. Baka bumalik sa dati, baka puksain sila ng Panginoon matuloy. No? Hindi niya alam kung ano mangyayari. Minamasdan niya yung city of Nineveh. Kasi alam natin yung heart niya ay hindi nagbago. Mula chapter 1, galit siya sa Nineveh, hanggang chapter 4, galit pa rin siya sa Nineveh. No? Walang character development si Jonah. Kung sino siya sa simula, ganun pa rin siya sa dulo.
Walang nagbago sa kanyang disposition. Even after all nang nangyari. No? Kaya dito sa verse 5, nakatingin pa rin siya. No? Umaasa pa rin siya na mawawasak yung Nineveh. Umaasa pa rin siya na mawasak itong city na ito. Now, habang naghihintay siya, galit siya, no? Nag-appoint yung Diyos ng halaman para ma-comfort siya. So yung booth niya, nag-appoint yung Panginoon ng halaman doon para tumubo, mabilis na tumubo yung halaman, para maging cover niya. Very clear dyan sa verse 5 na sinabi, para sa kanyang discomfort. Nag-provide ang Diyos sa kanya ng provision para sa kanyang comfort. Pero at the next days, inalis ng Panginoon yung comfort na yon. Binigyan siya ng comfort, inalis yung comfort. Nagpadala yung Diyos ng uod. Pagkatapos magpadala ng Diyos ng uod na kumain sa halaman, nagpadala naman ng Diyos ng mainit na hangin. No? Ang ganda rin dito sa Book of Jonah, makikita mo na ang Panginoon ay Diyos ng nature. No? Mula chapter 1, nagpadala siya ng bagyo. Chapter 2, dulo ng chapter 1 hanggang chapter 2, nagpadala siya ng isda. Inuutusan niya yung isda Sumusunod yung isda. Dito naman sa chapter 4, makikita natin, inutusan ng Diyos yung halaman, inutusan ng Diyos yung uod, tapos inutusan niya ulit yung hangin. No? God is the God of nature. No? Pero binigay yun ng Panginoon para sa kanya for a specific purpose. No? At nung inalis ng Panginoon yung mga comfort ni Jonah, ang meron siya ngayon ay butas na tolda, mainit na pakiramdam at atmosphere. He is experiencing physical suffering. Now, Jonah became angry again. Nagalit na naman si Jonah. Sabi niya, gusto ko nang mamatay, Panginoon. Gusto ko nang mamatay. Sa sobrang galit ni Jonah, gusto niya nang mamatay. No? Extreme emotion. Sa sobrang galit niya, gusto niya nang mamatay. Tinanong ulit siya ng Diyos, tama ba na magalit ka? To this point, sumagot na si Jonah. Sabi niya, opo, Panginoon. Gusto ko nang mamatay sa sobrang galit ko. No? Isipin niyo yun, sobrang galit niya sa Nineveh, hindi nawasak, nagalit siya, na-disappoint siya, tapos ngayon, nagsasuffer pa siya physically, galit na galit talaga itong si Jonah. No? Now, ginamit ito ng Panginoon as a time to teach him the lesson. The lesson. Ginawa ng lahat ng Panginoon na yun para turuan siya ng aral. Itong si Jonah. Kaya mapapansin nyo, yung dulo, ito ang huling salita ay ang Diyos. Sa verse 10 at verse 11. Sinabi doon ng Diyos sa verse 10, and the Lord said, Jonah, may pakialam ka doon sa halaman? Kasi yung reason, ba't siya pumitik ba't siya na-trigger No? So, sipin niyo yun, trigger ni Jonah na alis yung halaman na nagko-cover sa kanya. No? Tinarget ng Diyos yung trigger niya. Sabi niya, may pakialam ka dyan? Jonah, may pakialam ka dun sa halaman? Hindi naman ikaw nagtrabaho, hindi naman ikaw nagpalaki. Yan. No? Dumating yan at umalis rin. Saglit na saglit lang yung buhay ng halaman, sabi niya. At ako, sabi ng Panginoon kay Jonah, hindi ba dapat mas may pakialam ako sa Nineveh? Doon sa great city na yon, na merong 120,000 na hindi alam yung kanan sa kaliwang kamay nila? And also much cattle. Now, kinonfront ni Jonah ng Panginoon si Jonah doon sa kanyang concern sa temporary convenience, yung kanyang concern sa kanyang comfort, yung kanyang malaking pakialam sa sarili niyang pakinabang at concern compared sa Nineveh. Binalik ng Diyos yung issue. Sinasabi ng Diyos, di pa tayo tapos. Di pa tayo tapos. Jonah, hindi pa tayo tapos. Yung dati natin pinag-usapan, ibabalik ko yan. Ang sabi ng Panginoon, si Jonah ay disappointed na yung Nineveh ay spared, yun yung dahilan ba't siya nagalit,
Tapos disappointed na naman siya ngayon dahil nawala yung gustong-gusto niyang halaman. No? Tinuturuan ng Diyos si Jonah dito na hindi dapat yung halaman yung mahalaga para sa kanya. Hindi dapat itong mga bagay sa mundo na nagbibigay ng convenience at comfort yung mahalaga sa kanya. Tinuruan siya ng Diyos dito kung anong mas importante sa mga quote-unquote bagay. That's why this is our message for today. That comparative to everything in this world, human beings are more important to God. Kung ikukumpara ang mga bagay, mga material, mga anumang nilikha dito sa mundong ito, makikita natin dito na tinuturo ng Diyos kay Jonah na ang tao, mga kapwa natin tao, ay mas mahalaga sa paningin ng Diyos. Yung galit ni Jonah dito sa pagkawala nung bagay na yon, pagkawala nung halaman na yon, it exposes a deeper problem in the heart of Jonah. His priority was misplaced. His priorities are distorted. At meron siyang maling pagtingin sa kahalagahan ng buhay ng tao. At dito, hinahamon ng Diyos ni Yahweh si Jonah at tayo na makita natin dapat ang kapwa natin tao kung paano sila tinitignan ng Diyos. Comparative to everything in this world, people, men, human beings are more important to God. Therefore, ang nakikita natin dito sa passage natin ay tinatama ng Diyos yung anthropology ni Jonah. Tinatama ng Diyos yung doctrine of man ni Jonah dito sa ating passage. Kinompare ng Panginoon yung halaman sa Nineveh. Kasi mali yung paniniwala ni Jonah, disposition ni Jonah doon sa dalawang yon, no? Anong sinabi ng Panginoon sa 10 to 11? Sabi niya, halaman, pansamantala lang yan, hindi mo na-earn yan, mababa lang yung buhay niyan. Compare that to Nineveh, that great city. Compare that to Nineveh na merong 120,000. By the way, hindi 120,000 yung population ng Nineveh. It's more than that. Ang sinabi dito, 120,000 na ano? Who does not know their right from their left? Ito yung mga bata. These are little children. Na merong mga maliliit na bata doon na hindi pa mawala pang muwang. Jonah, ikumpara mo yan sa halaman na galit ka nung nawala. Tapos etong city na to, gustong-gusto mo mong mawala. And also, sinabi ng Diyos, hindi ba kapag binasa mo tong dulo ng Jonah, pumipitik yung curiosity natin. Bakit sinabi ng Panginoon, and also much cattle? parang argument ng Panginoon kay Jonah rin to. Yung cattle. Maraming baka doon, maraming mga cattle doon. May pakailan ba yung Diyos sa mga hayop? Yes. Yes. So, ang kahalagahan, yung importance na degree na nakikita natin dito sa Book of Jonah, na tinuturo ng Diyos kay Jonah, ito yung comparative table. Kung gaano kahalaga. Ang pinakamahalaga sa creation, sa mga nilikha, mas mahalaga ang tao kaysa sa mga hayop. Mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop at halaman. Mas mahalaga ang hayop kaysa sa halaman. Ganun yung comparison ng Panginoon. Kaya sinabi niya sa dulo, and much cattle. Doon sa halaman, concern na concern ka, dito, ang daming cattle dito. No? Hindi mo ma-explain yan in other way. Bakit nilagay ng Panginoon yan dyan? No? Binibigyan ng importance ni Jonah yung halaman na nagbibigay sa kanya ng convenience rather than sa Nineveh na punong-puno ng mga tao, even repenting sinners. Punong-puno yun ng mga tao na mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dito pinapakita sa atin kung gaano kahalaga ang tao compared sa other creations. No? Ginagamit ng Diyos yung mga animals, ginagamit ng Diyos yung mga
bagay sa mundo para sa purpose ng tao. For the purpose, His purpose for man. Yun yung binanggit natin kanina. Ginamit ng Panginoon yung hangin, isda, uod, halaman, mainit na hangin to teach Jonah a lesson. No? Di hamak na mas interesado at mas mahalaga sa harapan ng Panginoon si Jonah kaysa sa mga to. He uses them for Jonah. Para sa kanya. Consider how God uses other creation for people. Brothers, kitang-kita natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon dito. No? People are more important than the best things in life. Ang mga kapwa natin tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Bagay. Ano man yan, anumang created thing yan. Mas mahalaga yung kapwa natin tao kaysa sa mga bagay sa mundo. No? So yung mga Christians, pwede silang maging plantito o plantita. Pwede rin silang maging animal lovers. Kasi utos ng Panginoon yan sa Genesis chapter 1 at 2. Have dominion over creation. Pangalagaan nyo ang sangnilikha. This is correct and obedience to the creation mandate for man to care for creation, plants, animals. But here, God is teaching us about the importance of our fellow men. Mas mahalaga ang tao kaysa sa lahat ng yan. Yung kapwa mo tao ay mas mahalaga, no? Kaysa sa lahat ng ibang mga nilikha dito sa mundo. May mga extreme environmentalist ngayon na nagtuturo na mas importante daw yung puno kaysa sa tao. Mas gugustuhin nilang mamatay yung tao kaysa mamatay yung puno. May mga nagtuturo ngayon sa West na mga pro-abortion na para sa kanila okay lang i-abort ang baby, tao. Pero pangalagaan yung endangered species ng isang agila. Para sa kanila, mas mahalaga ang hayop, agila, kaysa sa tao. We see here a distorted view of man. Mali, baluktot na pagpapahalaga sa tao, kapwa natin tao. Si Peter Singer, isang Australian philosopher at bioethicist, sinabi niya, surely, there will be some non-human animals whose lives, by any standards, are more valuable than the lives of some humans. Meron daw mga hayop, mas mahalaga pa yung buhay ng hayop kaysa sa tao. Yun yung sabi niya. Sinabi ni Dr. Stephen Best, isang academic sa philosophy at animal rights. Sabi niya, I don't like kids. I like cats. There's too many people on this planet. End quote. Isipin niyo yung ganitong pag-iisip. Mas mahalaga daw yung pusa kaysa sa mga bata. Masyado daw maraming tao. Ayaw niya daw ng tao dito sa mundong ito. Brothers, yan yung tinuturo dito ng Diyos kay Jonah. Kabaluktutan ng pag-iisip. Sinabi, para kay Jonah, important sa akin yung halaman. Sinilungan ako ng halaman. Sabi ng Diyos, dito sa Nineveh, wala kang pakialam. Sa halaman, may pakialam ka? Wake up, Jonah. Itong mga taong ito ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. They are image bearers. Now, we should clarify. Ang comparison na ginagawa ng Diyos dito ay hindi God, man, and other creation. Yung comparison na ginagawa ng Diyos dito kay Jonah, verse 10 at 11, tignan yung maigi, hindi ako nagsasabi nito. Yung text ang nagsasabi nito. Pansinin ninyo, Diyos ang nagsasalita dito. Hindi sinabi dito na kumpara sa Diyos, mahalaga yung tao sa Diyos. No. Ang sinasabi dito, compared to other creation. Man is more important than plants.
than other creation. Yun yung argument na sinasabi ng Panginoon kay Jonah. Hindi ito comparison to God. Of course, God is infinitely more worth kaysa sa mga tao. Pero compared dun sa halaman na pinapahalagahan ni Jonah, yun yung lesson na binibigay ng Diyos dito. No? Look at that in our text. Bakit ganun kahalaga yung tao para sa Diyos? Dahil yung dignidad ng tao ay nakabase sa kanilang imago Dei. Ang tao lamang ang merong imahe ng Diyos. Walang image of God ang gagamba. Walang image of God yung ipis. Walang image of God yung pinaka-importanting oak tree. Walang image of God yung panda. Ang merong image of God ay ang tao. Kaya't kahit ano pa ang estado ng tao, gaano man kataas yung kanyang estado, gaano man kababa yung kanyang estado, ano man yung trabaho niya, ano man yung itsura niya, ano man yung level ng edukasyon niya, ano man yung kulay ng balat niya, pantay-pantay ang mga tao. They're created in the image of God. Kaya hindi natin pwedeng lapastanganin porket mababa yung trabaho, di ba? Hindi natin pwedeng tignan mababa dahil sa kulay ng balat, di ba? Hindi natin titignan yung isang tao dahil lang sa level ng edukasyon niya, di ba? Bakit? Because men are created in the image of God. And this would go as far even after the fall. Kahit sa kasalanan ng tao, meron pa rin siyang imahe ng Diyos na nadungisan ng kasalanan. Tandaan nyo yung sinasabi dito ng Diyos, Nineveh, masama. Pero sabi niya, yung masasamang tao, mas importante pa rin sa halaman. Kahit masama. Even man in their sins, when corrupted by sin, they still have the image of God, though marred and stained. That's why, hinahamon tayo netong dulong part ng Jonah, kung paano hinamon ng Diyos si Jonah, hinahamon tayo ng Diyos, that like God, brothers, love people. Love people. Even your enemies. More than the best things in life that you love. Mahalin mo ay mga tao. Maging kaaway mo. Dapat mas mahal mo yung tao kaysa sa bagay. Mas ibigin mo yung mga kapwa mo tao kaysa sa mga material na mga bagay dito sa mundo. Kahit mga kaaway mo. Yun yung sinasabi ng Diyos kay Jonah. Jonah, mahalin mo ang mga taga Nineveh. Have compassion for them. More than you have concern para dito sa halaman na ito. We all have our Jonah moments sa ating buhay. Meron din tayong baluktot na anthropology katulad ni Jonah na gustong itama ng Diyos. At kailangan nating magsisi. Let us repent if we see ourselves in the person of Jonah at hayaan nating magpareforma tayo ng ating teolohiya ng tao. Kung paano natin tinitignan yung kapwa natin tao. We should see them as image bearers to be loved. May pakialam. Dapat tayo sa kanila. Even the worst people, brothers, are still people needed to be loved. Ang pinaka-worst na tao ay tao pa rin na kailangang ibigin. Kaya pag sinabi ng Diyos, love your neighbor, di ba, utos ng Diyos yun? Sabi ng Diyos, sabi sa New Testament, ano yung greatest commandment? Love God with all of your heart, mind, and strength. Tapos yung pangalawa, love your neighbor as yourself. May umalma pa nung sinabi ni Jesus yon. Sabi niya, sino yung neighbor ko? Nung tinanong yun ng lawyer kay Jesus, kasi may gusto siyang exclude. May gusto lang siyang neighbor. Meron siyang neighbor na ayaw niyang mahalin. Sabi ni Jesus, all, even Samaritans. No? Yan yung tinuturo ng Diyos kay Jonah dito. Even them, yes, Jonah, even Nineveh, have compassion on them.
Pag sinabi ng Diyos na love your neighbors, it means all people. Kahit yung mga tao na ayaw mo. Kahit yung mga tao na personally you don't like them. Even people you consider enemies. Mas importante iyon na ibigin kesa sa lahat ng pinakamagandang bagay dito sa mundo. Sabi ni Jesus, love your enemies, do good to them that hate you. Sino daw yung gagawin mo na mabuti? Yung galit sa'yo. Galit sa'yo, anong tugon mo sa galit sa'yo? Mahalin mo. Do good to them that hate you. Pray for them who spitefully persecute you. Tinitira ka ng tinitira, gusto kang patumbahin, ang sabi ni Christ, panalangin mo sila. You pray for them. Isipin mo kung sino yung tao na pinakaayaw mo. Isipin mo, sino yung tao na pinakaayaw mo? May naisip ka na ba? Ayoko talaga din sa taong to. Tapos ngayon, isipin mo, ano yung pinakamahalagang bagay sa'yo na meron ka ngayon? Siguro, pinakamahal na bagay, pinakaimportanteng bagay na meron ka ngayon. Kapag nawala tong bagay na to, magwawala ako. Pwedeng house and lot mo, o kaya laptop mo, o kaya bagong phone mo, or kung ano man, sasakyan mo. Now, itong dalawang to, yung taong pinakaayaw mo, at yung bagay na pinakamahalaga sa'yo, God is calling you to love that person more than this. God is correcting your anthropology. Sinasabi ng Panginoon, dapat mas may compassion ka dito kaysa sa pinakamahalagang bagay na meron ka. God is calling you to love that person more than your house, your vehicle, your phone. No? Gusto ng Panginoon na yung puso may masanctified to the point that you will be more concerned about that person more than all of your other possessions. Kahit anong bagay na pinapahalagan mo dito sa mundo. Katulad ni Jonah, pwede nating ma-overvalue yung mga bagay at ma-undervalue yung kapwa natin tao. Overvalue sa bagay, undervalue sa mga kapwa natin tao. Especially yung mga ayaw sa atin. Or yung mga kinoconsider natin, nakaaway natin. But this is what God wants for our church, for ARBC. For ARBC to be lovers of people more than of things in this life. Number 2, tinama ng Diyos yung anthropology ni Jonah, pero may purpose yun, no? Para siya ay mas magkaroon ng evangelistic zeal. Para mas maging concern niya yung status ng mga taong yun. Yung pinaka-goal niya ng Panginoon na magkaroon ng pagiging totoong prophet si Jonah. Kasi kahit isang prophet si Jonah sa Old Testament na nag-repent, yung pinritsa niya, ayaw niya pa. Hindi proper yun para sa isang prophet evangelist. Kaya pinersuade ng Panginoon si Jonah na yung concern niya sa halaman ay dapat mapunta dun sa people of Nineveh. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin niya, yung evangelism natin ay dapat motivated ng right view of man. Ng right view of man. Our right view of man will motivate us to evangelize, to share the good news of salvation. No? Dapat ang gusto ni Jonah ma-spare ay yung Nineveh, imbes na ma-spare yung kanyang convenience. Ma-spare yung kanyang plan. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary dito, sabi niya, one soul, Puritan Matthew Henry, one soul is of more value than the whole world. Do you believe that? Isang kaluluwa ay mas mahalaga pa sa buong mundo. Buong creation. Again, hindi compared sa Diyos, okay? Kasi yung Diyos, infinite lang worth ng Diyos. Compared sa buong creation. May pera ba na maitutumba sa buhay ng tao? Malalagyan mo ba ng halaga ng pera yung isang buhay ng isang tao? So, sabi ni Matthew Henry, surely then one soul is of more value than many gourds. Yung gourds, yung plant. We should have more concern
for our own and others' precious souls than for the riches and enjoyments of this world. Yun daw dapat ang concern natin, yung kaluluwa ng tao. Yung eternal na kalalagayan nila. Kaysa sa lahat ng mga yaman na pwede nating makamtan dito sa mundong to. Yun yung pinupush ng Panginoon kay Jonah. Jonah, dapat, kung alam mo kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao, you will preach there kung katulad na sinabi ng Puritan as a dying man to dying men. Ganun yung gagawin mo, Jonah. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga yung buhay ng isang tao. Therefore, evangelistic fire is inflamed because of the infinite importance of a human soul being made in the image of God. Yung pag-spare sa Nineveh ay temporal. Pansamantal lang yon. Ano yung nangyari sa Nineveh? Hindi lang sila winasak. No? Physical destruction, physical death. Pero tinuturuan tayo noon about spiritual and eternal realities. Tinuturuan tayo sa ating time na ang concern dapat natin ay yung eternal welfare ng ating mga kapwa-tao. Ito yung puso ng bagong tipan. Puso ng New Covenant. Na itong mga taong ito na may immortal na mga kaluluwa ay image bearers ng Diyos. Na namar, na dungisan. At ang nagdudungi sa dignidad na meron yung tao ay walang iba kundi kasalanan. At dahil nadungisan ng kasalanan yung dignidad ng tao na yon, walang ibang solusyon kung hindi biyaya. Walang ibang kaligtasan kung hindi si Hesukristo. Kaya pinadala ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. And what is salvation? To be recreated in the image of God. Yun yung point ng salvation. Nilikha tayo sa imahe ng Diyos, dinungisan ng kasalanan, niligtas tayo ng Diyos para ibalik tayo sa imahe niya. Kaya anong purpose ng Christian life na? To be conformed to the image of the Son. Kasi si Christ yung perfect image of God. At kino-conform tayo ng Panginoon doon. Therefore, bumaba ang Diyos anak para iligtas tayo, ibalik yung, i-glorify yung image of God na meron tayo. Therefore, when we evangelize, when we have concern for people, salvation, kapag may concern tayo, we share Christ's heart. Christ, Jesus, is greater than Jonah. Jesus is greater than Jonah. Bumaba ang Panginoong Hesus dito para sa tao. Para iligtas yung mga tao na may dungis, bahid, at inaalipin ng kasalanan. That's the main concern of Christ. Therefore, when we evangelize, we share Christ's heart for the lost. Ito yung ginawa ni Christ na na-miss ni Jonah. Yung concern sa kaluluwa ng tao. Yung pakialam sa tao. Sa lahat ng mission ni Christ, sa lahat ng ginawa niya dito sa mundo, puro tao ang pakialam niya. Yung mga matitigas, nire-rebuke niya. Para sa kanila yon. Yung mga pagod at nabibigatan, inaaniyahan niya. Para sa kanila yon. Maging mga prostitute at mga tax collector, kumakain siyang kasama sa kanila. Para sa kanila yon. Maging matigas na ulong si Pedro na paulit-ulit sa pagkakamali, hinahalina ng Panginoong Jesus. You see, Christ came here for the salvation of these people. Si Jonah, walang pakialam sa Nineveh. May pakialam siya sa mga bagay dito sa mundo. But Christ is not like that. Christ is the opposite. And He calls us, Christians, to care for souls around us, to be empowered by that Savior who bore the cost, ultimate cost,
for sinners. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, you're not a Christian ngayon, this is a message for you. Be more concerned about your soul, about anything, rather than anything in this world. Baka ang concern mo yung mga bagay sa mundo. Concern mo yung makukuha mo sa Shopee. Concern mo pera. Concern mo bahay. Concern mo mga bagay dito sa mundong to. Napakaraming makakalungkot na testimonya sa Biblia kung saan yung mga tao pinapahalagahan yung bagay kaysa sa sarili nilang kaluluwa at saan sila napunta. Sabi ni Christ, what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Anong sinasabi ni Christ doon? Mas mahalaga yung isang kaluluwa kaysa sa makamtan yung buong mundo. Same yung sinasabi ni Christ. Sabi niya, mas mahalaga yung isang kaluluwa sa buong mundo. Makamtan mo yung buong mundo, mawala ang kaluluwa mo, for what? Same argument ni Christ sa sinasabi dito sa 10 to 11. For what? For what? Mga bisita namin, mga kaibigan, mga hindi pa mananampalataya, para saan ang lahat ng makakamtan mo kung mawawala naman ang kaluluwa mo? Ang dapat na main concern mo ay kung sino ka at ano ka sa harapan ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Yun dapat ang concern mo. Hindi yung gourd. At matatagpuan mo lang ang sagot sa Biblia at sa katotohanan ng Biblia. Do not settle for uncertainty. Do not settle for the unknown. Huwag mong sabihin, saka ako naiisipin yan. Saka na. No, you must be sure. Alamin mo, paano ka magiging tama sa harapan ng Diyos? Paano mabubura yung sala mo sa harapan ng Diyos? Let that be your concern, and the answer to that is none other than Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, siyang mas magiting kaysa kay Jonah, tinanggap niya ang puot ng Diyos para sa mga nagsisisi at mga mananalig sa Kanya. Walang ibang kaligtasan. Labas sa Panginoong Jesucristo, tara, lumapit ka sa Kanya. Sa Kanya na mas magiting kay Jonah, sa Kanya na may pakialam sa iyo kaysa sa kahit sinong tao. Christ is concerned for your soul. Therefore, come. Be saved. Now, tayo, mga believers, dapat yung evangelistic duties natin, ang magmo-motivate doon ay yung kaalaman natin ang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa buong mundo. What shall it profit that man if he gains the whole world and lose his soul? Immortal na kaluluwa. Let's be concerned for that. May we be more concerned about broken people more than our broken motorcycles and cars. May we be more concerned about unclean souls than our unclean houses, about unconverted imago Deis more than our phones. Kung gaano tayo ka-concern sa mga bagay na to na hindi tayo makatulog, hindi maalis sa isip natin, hindi ba dapat nakatuon yon sa mga hindi pa pamananampalataya na pupunta ng impyerno? Hindi ba dapat mas mahalaga yung tingin natin sa kanila kaysa sa mga bagay na pagmamay-ari natin? No matter how useful, no matter how they help us, itong mga bagay na to, remember, they are but things. Ang mga yon ay mga bagay lamang. No matter how useful they are secondary to loving people and advancing their salvation. And how do we show our love for people, even to our enemies? Sa pamamagitan ng ating effort at pagsisik ng kanilang salvation through the gospel of God. Si John Newton ay
mang-aalipin. Captain siya na slave trader. Anong ginagawa ni John Newton? Nagbebenta siya ng kapwa niya tao para kumita ng pera. So isipin nyo, kapitan siya ng isang barko. Yung barko na yun, sa ilalim nun, punong-puno ng negro, punong-puno ng mga Aprikano, tapos, ibebenta nila yung mga taong yun. Kikita sila ng pera para sa mga taong yun. Pero nung na-convert si John Newton, naging believer siya. Naitama yung anthropology niya. Naitama yung tingin niya sa tao. Itong mga taong ito hindi pala bagay. Dapat pala mas importante ito kaysa sa pera. Sila pala ay kapwa ko tao. Itong mga negro na ito. Kapantay ko pala sila. Dapat pala may pakialam ako sa kanila. Yun yung nangyari kay John Newton. At dahil doon siya ay naging pastor, naging advocate siya na i-abolish yung slavery. Nag-advise siya sa isa pang kapwa niya mananampalataya para i-abolish ang slavery. And what taught him that? The grace of God. Biyaya ng Panginoon. At siya ay naging evangelist, isang pastor. Siya ay sumulat ng Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bakit siya wretch? Kasi mababa ang tingin na niya sa tao dati. Kasi tingin niya sa kapwa niya tao dati, less than man. Tinatapak-tapakan niya yung kapwa niya tao dati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. No? At ngayon, ang ginagawa niya na, He calls all men everywhere to repent, to turn to Christ, the only Savior of sinful men. Sana katulad ni John Newton, kung paano tinuruan ng Diyos si Jonah dito, no? Kung paano siya nag-repent, paano dinevote niya yung buhay niya sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa niya tao, God calls us to do the same. Brothers, i-commit mo ang sarili mo na ang mamahalin mo ay mga tao, hindi mga bagay. Commit yourself to love people and share your hope of Christ to them. Bilang pagtatapos, alam nyo, itong dulo ng Jonah, biglang-bigla na lang natapos eh. Hindi na pinasagot si Jonah. Yung huling salita ay ang Diyos. God has the final say. Pero paano ko babaguhin ang mensaheng ito? Mamahalin mo ba yung iba kahit hindi mo sila gusto? Higit sa mga bagay na meron ka? Mamahalin mo ba ang ibang tao enough para gustuhin mo ang kaligtasan nila kung paanong tinatawag ka ng ating Diyos? Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Book of Jonah. Fitting na fitting, O Diyos, you are perfect, therefore your word is perfect. At yung ending ng Jonah ay perfect. Mas marunong ka kaysa sa amin, O Diyos. Marami kami mga preconceptions, marami kami mga presuppositions na kailangang itama mo sa amin. O Diyos, tulungan mo kami na pahalagahan ng tao, mga kapwa namin tao, at mahalin sila so much that we would pray and seek their salvation. Tulungan mo kami, O Diyos, because our anthropology is distorted. Teach us, reform us. In the name of our Savior Jesus Christ. Amen.